Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin mga may init na issue. Naka ba? Ang dami ho na mga may init na issue. Halimbawa na dyan yung impeachment. Naku, talaga nag-iinit. May bagong tayong update. At syempre pag-usapan din natin yung false witness. Nako! As in false, ha? P-U-L-S. Hindi. False witness po, mga kababayan. Yung paandar ni Ontiveros. Nako, meron din pa tayong ibubunyag dyan. Easy. At pag-usapan din natin yung banat ni VP Sara Duterte at tinawag silang bobo. Akala siguro ni Gadon na siya lang ang pwedeng gumamit nun. Hindi, totoo naman kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung talagang spokesperson ng Malacanang, tila medyo, ewan ko, ayoko naman sabihin bobo. Pero medyo mahina lang. Huwag naman bobo, Banat Bay. Masyado namang hard yun. Mahina lang ang comprehension. Let's make it in a very light naman. Baka sabihin naman niya, grabe ka naman Banat, makabobo. Wala kang karapatang magsabi ng bobo kasi hindi ka abogado. Si VP Sara lang may karapatang magsabi ng bobo siya. Dahil siya abogado siya. Kaya tayo, ang sasabihin lang natin, mahinang nilalang. Lahat sila mahinang nilalang, Yung isa mahina sa prinsipyo, mahina sa gawa, sinungaling. Ito namang isa mahina sa komprehensyon. Mahinang nilalang talaga, di ba? Kaya kapag usapan natin yan, mga kababayan, dahil mainit na issue. Pero bago yan, painitin na kagad natin. Meron pong bagong revelasyon po si Topacio. Naka, Topacio! Ikaw talaga, oo. At meron siyang challenge dito kay Ontiveros. Pakinggi ha. Katulad niyan si Rizzo Ontiveros. Iba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako personal, nakausap kami. Sandali. Bago mo ituloy, para medyo mag-relax tayo, ito, alam nyo ito ginagamit ko. Inhaler galing sa Thailand. Hindi po ito sponsor baka kala nyo yung sponsor. Kasi marami na akong ginagamit na inhaler, iba-iba. Merong ganito. Kaya, inhaler. Alam mo naman tayo, nagpapabudol din tayo sa TikTok. Sa TikTok lang. Sa politika, hindi tayo papabudol. Meron tayong ganito, lavender, pampatulog naman ito, di ba? Ito, medyo sakto lang. Ito, matapang. Para si Rodrigo Roa Duterte ito. Tsaka si Inday Sara. Ito kasi, parang si Marcos, mahinang nilalang. At tsaka si Atty. Claire. Naikunik pa hayop. Kaya add to cart na kayo nandiyan sa yellow basket. Hindi, wala po. Wala po yellow basket dito sa YouTube. Pero parang meron product placement dyan Hindi ko alam ano meron doon. Witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Rizzo Ontiveros. Dalawang instances, personal. Yan, personal. Ibig sabihin, meron siyang kaalaman. Hindi ito yung chinismis, chinika-chika lang, o narinig lang niya, bulong-bulungan. Hindi, personal. Bakit? Siya mismo ang nalapitan. Nako! Ito talaga, yari na. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung nakonvict naman yung mga pulis. Yung kay Kian, yung may ganon, yung meron silang painting na nakaganon yung bata, si Kian. Ayoko na lang magsalita, pero meron sa akin nagsabi. Ayoko na lang sabihin, siyempre, baka patay na po yung tao. Si Kian! Ganon kagad yung sabi sa akin, si Kian! Kilala dito sa amin niya. Ganon ang kagad sa akin. Sabi ko, patay na yung tao, ikaw naman. Basta, si Kian. Yun ang kagad na sabi sa akin. Sabi naman ito. Kaya nga dito, tingnan mo. Talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, lumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing. So, dalawa silang nilapitan. Pwedeng siyang pasinungalingan ni Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito Minor. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot. Nako, dapat dyan, kidnapping.
Kinuha ng walang pahintulot, minor. Abay, mahilig pala ito sa minor si Ontiveros. Di umano, allegedly. Sabi ni Topacio, hindi ako. Nililinaw lang natin. Chris Ontiveros. Oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya Agay! yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. So pinuntahan pa sa Senado. Ito, sabihin, ito'y talaga, person information. Ibig sabihin, talagang may hakbang sila. Pinuntahan pa nila si Ontiveros doon sa Senado dahil nga yung minor, ay, naku po, grabe ang ginawa. Hindi, sandali. Hindi ginawang ay ibig sabihin yung kinuha na walang pahintulot para maging witness. Meron pala itong pattern. Ano ba ang tawag doon sa mga may pattern? Hindi, yung may mga pattern, di ba sa Amerika, mga napapanood natin sa pelikula, anong tawag doon? Yung kunwari, may pattern siyang pumapatay ng tao. Anong tawag doon? Serial killer. Ibig sabihin may pattern. Paano kaya kung may pattern, magtanim ng witness? Anong tawag doon? Serial witness. Planting. O baka naman na serial liar, pwede rin. O serial kidnapper, pwede rin. Hindi natin alam, pero Ontiveros, kailangan mo nang sagutin ito kasi ito mismo si Topacio, abogado. O, kaya nga may dare siya sa dulo. Tingnan ninyo yung dare niya sa dulo, ha? Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Ontiveros sa binigyan ng pera, binigyan ng e-bike? Maging witness? Ano kaya e-bike yun? Ducati kaya yun? Kasi lintik yung presyo ng e-bike ng Ducati, ha? Nakakita ko. Grabe. Dinaig pa ang big bike. Hindi. Pero ano kayang e-bike yun? Baka naman yung e-bike na tigga 20 mil lang ang binigay sa inyo. Noong abogada na connected kay Risa Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun. Yung video ng testigo. Talaga? Hindi na may pagkakaila yun. Naku po, patay tayo dyan. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Strike 3 na yan. Strike 3. Risa Ontiveros. Naku, may tawag na dyan. Yan na ba yung tinatawag mo serial false witness? Planting false witness? Yan na ba yun? At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay nung personal. Mahalaga yan. Kinuha nung grupo ni Risa Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern. Sa pattern, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts. Nako, grabe Sa mga batas daw, ang ganda nung sinabi ni Senator Topacio. Ay, Senator. Di ba ang ganda na sinabi niya sa korte daw, kinukonsider ang pattern. So, kunwari, pattern na may nangyaring patayan, ikaw involved doon, patayan dito, ikaw involved doon, patayan dito. Same yung klase ng pagpatay, di ba? Tapos dito, ikaw yung na-prove. So, ibig sabihin, may pattern. Tayo dyan. To prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Nako. Binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas ng nag-girlfriend ka pa, bubugbugin mo naman. Na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po
ng behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. Ayan, at siguro dapat. ay papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress dun sa Senado. Nako. Attorney Torion, yung pinakamalupit na abogado ng dyan sa KOJC. Maganda mag-ain ka ng ethics complaint, 'di ba? Dito kay Ontiveros para sobra ito, hindi maganda ito. Kung totoo ito kung totoo ito, hindi maganda ito, mantakin mo isang senador. At saka ang dami pang involved diyan. Na-involved dyan yung sinasabi, si Torre nandun din daw. At saka yung Office of the President through the Office of the Special Assistant to the President. So ibig sabihin, this is a organized, 'di ba? Organized propaganda, organized na i-discredit ang Vice President of the Republic. Organisado ito. At damay nga din po mismo etong si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte. Ako sa tingin ko talaga the main target here is VP Sara Duterte. Alam naman nilang si Duterte di natatakbo Si Pastor naman, hindi naman talaga politician yan, di ba? So, ang talagang target nila dito si VP Sara Duterte. Kaya lang, hindi nila mahuli-huli si VP. Wala silang makuhang yung siyempre paano ka ba naman mahuhuli kung wala ka namang makukuhang ebidensya? Pinus nila ng pinus siyang confidential fund. Wala namang kwenta. Di ba? Niratrat nila yan sa kamera. Nagbayad pa sila ng 150 million di umano sa mga congressman bawat para lang pumirma. Hindi rin naman tinanyo. Dalong sumabit dahil sa hindi dumaan sa tamang proseso. Ngayon, eto na, di ba? Isahin ro ito sa gagamitin. Sana nila yung kasi sinabi doon isama mo yung binigyan mo ng sako-sakong baril si VP Sara Duterte. Alam mo kasi, hindi tatayo sa korte yan Hindi pwede yung gayon. Sasabihin mo lang, binigyan ko ng sako-sakong baril si VP Sara Duterte. Paano niya bubuhatin yun? Nasa ibibig yung isa. Nasa paa yung isa. Nandito sa dalawa yung nakaganon, sako-sako. Ang dami niyang daladalang baril. Hindi maano yun. Kasi tatanong dyan, paano mo ba binitbit yan? Paano mo ba binigay yan? Kanino ba binigay yan? Kay VP Sara Duterte ba? Hindi. Yung security niya. Oo. Sino yung security niya? Maraming tanong dyan Sigurado ka ba na dun sa pagbigay sa security, binigay kay VP Sara Duterte? Tataob siya dyan. Kaya ako siguro, siyempre tumatakbo na yung kaso. Kasi, di ba, ang balita nga natin, walang kwenta yung kaso. Lahat ng ikinaso nila kay Pastor Kibuloy, lumalaglag, as in humihina, bumabagsak dahil yung mga witness walang kwenta. Siguro natunugan niya, shit, yari tayo dito, mas mabuti pang umamin na lang ako sa katotohanan. Di ba? At anyway, the truth will set you free. Yun ang totoo dyan. Hindi kasi sabi nila, mahirap pagkatiwalaan niya. Kung totoo yung sinasabi niya, binayaran siya, bla bla bla. Alam mo, lahat naman tayo nagkakamali Meron tayong mga pagkakamali. And the only way na para maituwid yun is doon tayo sa God's way. Or yung sinasabi nating, the truth shall set you free. Ano ibig sabihin nun? Pumanig ka lang sa totoo. Everything will be fixed. Everything will be okay. Masalamuot man. Mahirap man. Masakit man. Pero pag ikaw pumanig dun sa katotohanan, maaayos yan eventually. Bakit? Sabi ng Diyos yan di ba? You follow me, siya nang bahala doon sa mga. Kaya nga, di ba, that's the main theme of every Christian church is yung change. Di ba? Magbago ka. Everything. Pamilya mo maayos, kamag-anak mo, relationship mo, school mo, career mo. Mahirap. Hindi yan instant, hindi yan magic. Pero because you follow that way, you follow God's way. Kasi dalawa lang yan human ways or God's way. Hindi pala ways. Baka sabihin tayo human way. Tsaka God's way. Yun po yun. So, malinaw na malinaw doon. Kaya niya siguro sinunod na sandali. Mukhang sasabit na tayo dito. It's about time to tell the truth, nothing but the truth. Di ba? Yun na yun.
para maayos na. Para maayos na lahat. Yung pala, ang pinakapunto dito talaga, mga kababayan, sabi nga ni Topacio, meron talagang pattern si Ontiveros. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Nako! Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Tingnan natin kung kasi ito literal Literal na inaakusahan niya. Hindi yung hindi niya sinasabing alleged, di ba? At least tayo, di pa tayo sigurado, alleged lang yung atin. Kino-quote lang natin si Topacio. Eto, hindi niya sinasabing alleged. Talagang ako mismo witness. Pinuntahan ko pa nga si Senator Ontiveros kaya lang itinago ng mga staff. Pwede niya talagang kasuhan ng libel ito. Kaya nga hinahamon niya, sige na, kasuhan mo ako libel. Kasuhan mo ako libel na magkaalaman na mailabas ko yung ebidensya. Payari siya dyan. Pag hindi siya kinasuhan, alam na this. Alam na natin. Alam na natin na ayaw niyang ipalabas sa husgado yung mga biktima ni Ontiveros di umano, allegedly. Sabi ni Topacio. Inulit-ulit natin, ha? Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Magpupakan tayo. Risa! Hindi kasi alam mo ito, madali lang yan, Risa. Kung talagang gusto mong matapos itong sinasabi mong hindi totoo, imbitahan mo. Sigurado ko alam mo kung nasan yung tao Sigurado ko. Imbitahan mo, i-hearing mo, ipatawag mo, isubpina mo. Kasi you have all the right to do it. Yun yung walang kwentang subpina sa kamera, ginagawa dito, talagang sinisiraan ka. Sabi mo, talagang ibinabaon ka. Isubpina mo si Rene. Tawagin mo, i-hearing mo. I dare you. We dare you, Duterte supporters, na isubpina mo si Rene. Dalhin mo sa Senado. Ikaw mismo tumanong sa kanya. Ikaw mismo ang mag-imbestiga sa kanya. Ganyang katapang niyang mga yan, sigurado ko, haharap yan, hindi magtatago yan. Sigurado ko, kung gusto mo mas maganda, magdemanda ka pa doon kay Rene. Para magkaalaman kayo talaga ni Rene sa husgado, sino ba talaga ang nagsisinungaling. We dare you, Ontiveros, idemanda mo, ipatawag mo sa hearing si Rene nang magkaalaman kayo kung sino talaga sa inyo ang tulongges. Di ba? Update muna tayo sa impeachment bago tayo pumunta dun sa banat ni VP Sara Duterte sa mga bobo, ha? Ito. Kasi alam mo, mga kababayan, yung mga atat na media, ewan ko ba kung sila ba inutusan ni Tambi para kulitin yung mga senador? Hindi ko alam kasi si Escudero, lagi rin nilang kinukulit kahit laging ang sagot ni Chis Escudero. Sinabi ko na yan sa inyo, February pa lang. Paulit-ulit. Hindi ko nga, alam mo, bilib ako sa patience ni Chis Escudero. Bilib talaga ako kasi kung ako yun, babagsakan ko na mikropono yun, sasabihan ko, pwede ba i-review nyo na lang yung sinabi ko? Paulit-ulit yung tanong nyo. Hindi, alam mo minsan, hindi ko alam kung nanggagago lang ito mga media natin o sadyang tanga lang din sila. O baka naman talagang binayaran sila para mangulit. Hindi ko alam kung alin doon sa tatlo. Sige nga, i-comment nyo dyan. Una, tanga lang talaga sila. Hindi nila maintindihan yung paliwanag. Pangalawa, binayaran sila para kulitin yung mga senador para merong balita tungkol sa impeachment. Sige nga, alin doon sa dalawa? Ito, pakinggan natin. Ito naman, this time, si Cayetano naman ang kinulit nila. Kasi, ang sagot na lang lagi ni Escudero, basahin nyo yung remand. Tapos, di ba sinabi ko na yan nung February pa? Laging ganun ang sagot ni Chis Escudero. Siguro kaya, sige, tanungin naman natin yung iba. Nababara na tayo, medyo nagbumuka na tayong tanga kay Escudero.
Tanungin naman natin yung iba. Ito. Can you assure the public na maipapalatag niyo yung ebidensya? Kasi yung fear ngayon, sir, is that baka mangyari. Can you assure the public? Talagang saan galing yung tanong mo, Mean? Si Mean ba to? Parang si Mean to ng TV5 eh. Hindi, ako nagtatanong lang saan galing yung tanong mo? Sa newsroom ba o kay Tambi? Hindi kasi yung tanong niya, ma-assure mo ba yung public na talagang tutuloy ang paglatag ng ebidensya? Talagang alam mo kung bobo ito si Cayetano, nahulog siya sa patibong. Nahulog siya sa patibong. Pero hindi, pinaliwanag niya. At ito, paulit-ulit natin pinapaliwanag ito. This is a due process, ika nga. Ito po ay, hindi pala due process, sorry. This is the process pagdating sa hearing. Lahat ng cases, ganito ang proseso. Sabi ko nga, alam ko nga yan, kasi nga po, di ba, nahaharap tayo sa ilang demanda. So alam ko yung proseso sa pagdinig. Hindi ko maintindihan, sadyang tanga lang ba talaga yung mga media? O binayaran ni Tambi? Ako nagtatanong lang pwede kayong sumangot mga media. Tanga lang ba talaga kayo? At hindi nyo alam o binayaran kayo ni Tambi para magkaroon ng mistake itong mga senador? Buti na lang matatalino yung senador natin, di katulad ng mga nasa kamera. Na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defensor, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking kasi, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us na... Well, dun nga... Bakit gusto mo ng assurance? Parang gusto mo talagang matuloy, Yan ba sabi sa iyo ng amo mo na may-ari ng TV5? Hindi, ako nagtatanong lang, Ayaw nyo ba si Duterte? Sagabal ba sa negosyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ito yung mga tanong lang naman. Kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir? You can... Ala, paulit-ulit ang tanong! Minsan hindi ko talaga mag-gets, Sorry, ayokong i-discredit yung 4 na taon yung pag-aaral sa journalism o broadcasting. Pero, kakasabi lang kailangan unahin ng jurisdiction bago ang latag ng ebidensya. Tapos, yun uli yung tanong. Ayaw na mga yan. Ng mga jowa yan. Paulit-ulit. Di ba? That's the logical. Again, that's what we should, 'di ba? Now, don't panic. It's organic. Because una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Sir? 'Di ba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, di tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Diba? Sir, may mga nagsasabi kasi nagigets ninyo mga kababayan? Simple lang naman determining the jurisdiction first, then after that, the 20th Congress, they will vote kung tutuloy o hindi. Based or kasabihin nila kung may jurisdiction ba o wala. Diba? Ganun lang naman kasimple, then present the evidence.
Sa totoo lang, ito nga sabi nung iba, akala ko ba gusto ni VP Sara Duterte ng bloodbath? Diba? Yan ang sinasabi nila. Gusto nila, akala ko ba gusto niya tapos atras naman pala siya. Hindi ho siya umaatras. Alam nyo, meron talagang tinatawag na strategy ang mga abogado pagdating sa hearing. Una, ki-questionin muna yung jurisdiction. Kasama yan eh. Okay? Yan yung mga yan, yung talagang ginagawa yan, normal yan. Pangalawa, pagka medyo nakikita mo, mahina, imo-motion to quash mo. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi mo pa pwedeng sabihin, okay, tara. Ano na tayo, dire-diretso na. Hindi pwedeng ganun kagad ng ang sabihin ng defense o yung mga abogado ni VP Sara Duterte. Kasi darating yung point, upon showing the evidence, pwedeng gamitin ng abogado yung argument na kaya nga sila humingi ng motion to quash kasi we believe na hindi tama yung ebidensya, mali at hindi ganito. Kaya nga kami humingi, sa sa mga korte to kaya nga kami nagtanong ng jurisdiction because the crime was committed dito. Sinasabi ninyo. So therefore, mali kayo. Kasi yung pinipresenta ninyo ay wala dun sa jurisdiction. So maraming way para matalo yung nagpo-prosecute sa'yo. Kaya ginagawa muna yung mga steps. Naintindihan nyo, bigyan ko kayo ng very detailed na Halimbawa, may patayang naganap. Halimbawa, tapos inakusahan ka. Di ba? Yung patayang naganap sa Quezon City. Pero yung trial, abay nangyari sa Makati, halimbawa. Kaya nga, pinapalipat mo ng jurisdiction. Kasi sandali, Quezon City. Kasi sinasabi nyo yung crime nandito sa Quezon City, bla bla bla, ganyan-ganyan. No? Halimbawa lang naman po ito. Siyempre, marami pa hong usapin ho dito. Biglang ipinilit nung prosecutor. Di ko alam kung whatever reason, maybe kontrolado nila yung judge doon, whatsoever. So magkakaroon sila ng sarili nilang opinion na hindi, kaya dito yan kasi yung napatay ganito. Di ba? Hanggang huhulihin na ngayon ng defense, sandali, akala ko ba napatay dito? Tapos bakit yun dyan dinala? So dyan pa lang, mali na kagad kayo. So ibig sabihin, talo na kayo dapat. Kasi nga, lumipat bigla yung venue. Tapos papatunayan mo ngayon. Sandali, yung napatay, hindi naman taga dyan. Taga dito siya. So doon pa lang talo mo na. Kung hindi ka bigay ng nag-motion ka na change of venue, yun yung sa jurisdiction para mo nang tinanggap agad-agad. So pwede pang gamitin yun. So everything na mangyayari sa court can be used in favor or against doon sa inaakusahan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Therefore, yung mga ganitong proseso, it doesn't mean, yung katulad kay VP Sara Duterte, it doesn't mean na ayaw ni VP Sara Duterte. Kaya lang, kailangan lang i-exert lahat ng effort ng mga abogado yung mga argument nila. Para pagdating sa panahon, kung kakailanganin yung argumento na yun, at tingnan nyo na, sinubukan namin questionin yung jurisdiction, sinubukan namin kasi mali yung ganito, di ba? Nagigets nyo? Hindi ibig sabihin natakot na si VP Sara Duterte. Yung iba kasi tatanga-tanga Lalo na yung mga tanso, tsaka mga pinklawa, lalo na yung mga walk-in-inam nyo. Hindi kasi mga walk-in-inam, sunod-sunuran lang sila sa sa dikta ng mga tanga nilang mga politiko. Mga critic na hindi nalabag yung 1-year bar rule dahil mag-take effect lang yung impeachment once na introduce sa Committee on Justice na report. Klaro yun. Klaro na kapag maraming final na impeachment tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo So ang question, did they violate their own rules? Kasi yung meron sa Constitution, very clear na legal maxim to na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Diba?
So maraming nagsasabi, paano 'yon? So kung 10 ang mag-file, wag mo na lang paggalawin, hintayin mo yung gusto mo. Kasi ano ba yung 1-year ban? It was to prevent harassment doon sa impeachable officer para hindi na lang buong taon ng buong term niya. So kung ombudsman yan, COA, 7 years yan. Kung yan ay justice ng Supreme Court, hanggang mag-70 siya. Kung yan ay Vice President o President, 6 years. So nilagay yung safeguard na yan para sa isang taon, isa lang ang haharapin mo. Ang ganda ng paliwanag di ba? Kasi ginigipit na naman siya ng media na parang, so paano yan? Sa next year na pwedeng impeach. Ano yan? Talagang gustong-gusto nila. Ba't di nyo na lang sabihin? Gusto talaga namin siya ma-impeach Pwede ba? Pwede ba kami mag-request na impeach nyo na? Diretsuhin nyo na lang. Ang dami nyo pang paligoy-ligoy. So paano yan? Ayan na, pinapaliwanag Kaya nga may safeguard sa batas Isipin mo na lang kung walang 1-year ban sa impeachment. So, yung presidente, pwede mo impeachan ng 100. Kasi daming kasinungalingan yan So, 100 na impeachment. So, wala nang gagawin yung presidente kung hindi harapin ng lahat niya mga yan. Di napagod na yung presidente. Pagod na nga, mukha na taas kapagurin nyo pa. Di ba? Puyat na nga yun Isipin nyo, puyat na puyat siya. 5 oras lang ang kanyang tulog. Paano niya kaya kinakaya yun? Gago! Paano niya kaya kinakaya yun? Ano ba mga pampagising? Hindi ako, ang pampagising ko lang, coffee lang, di ba? Coffee sa English, coffee sa Tagalog. Coffee lang, ayos na ako di ba? Yung iba, alam mo ko Coke. Hindi, walang biro, Coke. Yun ang parang hindi ka makatulog. Ang dali, alinawin ko hindi cocaine Coke Zero. O kaya ordinary Coke kasi mataas ang sugar nun. So talaga magiging hyper ka nun. Tapos may caffeine pa yun. Coke linawin natin mga kababayan. Nung nakita natin nung panahon ni President Arroyo, ang ginagawa nung iba, magpa-file ng una na walang laman. So baliktad naman para naman ma-dismiss ka agad. So I agree with the Supreme Court ruling naman na it's not the number, 'di ba? Yung sinabi ni Senator Risa, may time element diyan, but you also have to look at the process. That's why sinama natin dun sa ating motion na pag binalik sa Kongreso, hindi lang yung certification na hindi nila nilabag yung Constitution kasi conclusion 'yon. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Yan. Ang ganda niyan mga kababayan. Yan ang tinatawag nating presentation of evidence. Yari kayo dyan. Hindi kasi, yun in detail Kailan mo tinanggap yung first complaint? Kung sasabihin nila, wala kami natatanggap. Problema, nagsalita yung kanilang, si pangalan nito? Yung sergeant, hindi pala sergeant, Secgen, yan. Si Secgen nila, di ba? Tinanggap. Sinabi, kasi sabi ko sa inyo, dadaldal nyo sa camera, sa video Sinabi niya yun sa media. Na natanggap niya na inaantay pa yung ganito, mali siya doon, di niya alam. Patay. Kahit i-deny nila, may video. Tapos, pangalawa nun, kahit i-deny nila, may receive yung nag-file. Naku po, patay kayo lalo dyan. Kasi bawat presentation mo ng sa opisina ganun yun Na lalo na sa gobyerno. Yung naalala ko nun, yan ang kabilin-bilinan ni Atty. Trixie. Everything, hindi pwedeng verbal. Kailangan lahat yan documented. At lahat yan, ipare-receive mo. Halimbawa, may sinabi ka kay, natin nun nung panahon ni Mocha yun May sinabi si Mocha na pinaalam siya kay Sec Martin. Although they know each other, kailangan pa rin ng papel. Diba? Na pinaalam niya yun, ngayon, pipirma ngayon yung secretary si Sec Martin na na-receive niya
Kailangan niya ngayon sumagot. Ikaw naman, kukunin mo yung sagot, pipirma ka rin na na-receive ng opisina mo. Kasi ang tawag dyan, para in the future, kung magkalabuan, magkaroon ng problema, ay hindi, may papel ako na na-receive nyo, may papel din ako na pinayagan nyo. Importante yon. Hindi pwedeng verbal-verbalan lang, kahit magkakaibigan yung mga yan. So yun yung ibig sabihin natin dito mga kababayan. So yung first, second, and third na impeachment complaint, kailan nyo natanggap yan? Pinasa nyo ba yan sa Office of the Speaker? Yan ang importante kasi kung natanggap mo, may pirma, may ebidensya na natanggap mo, bakit hindi mo pinasa sa Speaker? Kailangan meron ka ring ebidensya na pinasa mo sa Speaker, na-receive ng Office of the Speaker. Diyan, magkakadila ng ebidensya. Hindi propaganda. Yun. Kasi ito mga pinklawan na ito at saka mga terrorist communist sa Kamara, sanay sa propaganda. Sanay ko sila sa propaganda. Pero ito, korte ho ito. Hindi mo pwedeng daanin sa propaganda. Kailangan ebidensya. Di ba? Gago! Unfortunately, we're looking at 24 different opinions once klaro yung facts na yan. Pero kung dinibati namin nung huli, maaring nanalo yung dismiss, maaring natalo. Sir? So at least ngayon, sa araw ng SONA, sa umaga, pagkahalal namin ng Senate President, di ba? Within that week or in the next few days, maging klaro yung makukuha natin from the House, maging klaro na yung facts. Yan. So napakaganda ho mga kababayan. Tapos, kaya nga nung huling press con ni Escudero, pahiya talaga kasi binanatan niya yung kamera eh. Binanatan niya na talaga yung kamera. Ang dami kasing hanas ng kamera. Hindi na lang sagutin yung court na nag-uutos sa kanila. Sagutin nyo na lang. Ang dami nyo pang hanas eh. Aantayin pa namin yung ganito. Aantayin pa namin. Tinanong nga siya doon eh. May play natin sa mother time. Paano kung hindi magpasa yung kamera? Alam mo, binalik niya yung tanong doon sa media eh. Para bagang sinasabi niya, alangan naman, ang naandun lang yung defense lawyer ni VP Sara Duterte. Wala yung nag-aakusa. Again, kasi yung isa sa mga tinatanong doon, willing pa ba yung prosecution ng 20th Congress na ituloy? Sasagot lang naman sila, yes, we certify that the ganto, we represent. Ang tagal sumagot ng mga animal. Kasi tama nga naman, unless there is an authorization for that prosecutor to attend the hearing para i-prosecute si VP Sara Duterte, asan? Paano yun? Kung wala yung sagot na yun, di walang authorized na i-prosecute to si VP Sara Duterte. Walang authorized. Ang tagal, yun lang sagutin, ayaw pa. Tapos magre-reklama, portfid ina nyo. Portfid pa kayo dyan. Ito nga lang, di nyo na masagot na mabilis eh. Ang simple-simple eh. Portfid. Yung pinoportfid nila, ang hirap, desisyon na, napaka-komplikado. Ito, ang daling sagutin, hindi masagot. Portfid ina nyo. Ay sus, ito talagang mga congressman natin. O baka naman nag-aantay pa. Hindi natin alam. Kasi ayon sa akusasyon ng ilang mga congressman, di ba? Kapalit? Pera sa pirma. O baka nag-aantay pa. Bago tayo sumagot, antayin muna natin yung abiso ni Alam mo na, bawat galaw, kailangan merong Posible kaya yon mga kababayan? Bawat galaw, bawat harap sa camera, merong hindi pwedeng wala. Kaya siguro dumadami yung daldalero dyan sa camera no? Ito yung tanong lang hindi ko sila inaakusahan. Tinatanong ko lang sa kanila. Bawat harap nyo ba sa camera may pera kayo? Ang tatanong lang. Bawat harap nyo ba sa camera may proyektong binibigay sa inyo? Ang daldal yung lahat eh.
Binigyan ng may spokesperson na dumadaldal pa rin yung iba. Ang dami yung, isipin mo, dalawa na nga spokesperson yun dyan eh. Saka nakakita dalawa pa yung spokesperson. Ano to? Tapos dadaldal ka pa rin? Abay, may ibig sabihin na yan. Baka talaga may biyayang kasama ang bawat daldal. O, pasok na. President Sara Duterte. Is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President even if you are on personal travel? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan. Sandali, bakit pag kasi BP Sara Duterte gumamit ng mga pakpak na ganyan? Hindi ito sa balikat, bagay, no? Hindi ko alam, nawiwirdo lang ako. Bagay sa kanya yung mga ganyan, pero doon sa mga tagapagsalita, hindi bagay. Ba't ganun? Hindi, ito walang halong panlalait this is just about fashion. Hindi ko naman sinabing pangit sila. This is just about fashion. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Grabe naman makabobo si Madam. Huwag naman ganyan. Daming tatamaan yan. Ang daming tatamaan. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Ayun, malinaw kasi yun mga kababayan eh. Hindi porket kasi sinasabi nila, kung personal yan, ano ginagawa niyo dyan? At kung official naman yan, hindi sayang ang pera ng taong bayan. Ganun kasi yung mga itsura ng mga yun eh. Di ba? Hindi, alam mo mga kababayan, sinasabi nga ni BP Sara, sa tingin ko, by nature, official yung ginagawa niya. Official yung function na ginagawa niya sa pinupuntahan niya. By nature. But, para hindi na siya ma-question pa, at wala kayong karapatang questionin yung pera sa kanya na, sarili niya na. How do I know that? Kasi again, ibabalik ko lang kayo sa kwento. Nung panahon ni Mocha, di ba, he was assigned sa mga OFW, even do sa PCO time. May mga time na talaga naiimbitahan siya ng mga ilang gatherings ng mga Pilipino. And for her work, dapat niyang puntahan yon. So kukuha kami ngayon, maggagawa kayo ng mag-aas ng permission doon sa secretary kasi secretary nang bibigay ng ng travel authority. Kailangan niya pag-aalis ang bawat official travel authority doon sa boss mo. Okay? So pag doon at itatanong doon kung budget ba ng gobyerno yung gagamitin mo diyan o hindi. Yun ang tanong doon. Kung hindi naman, halimbawa ako, nung panahon na yon, ako ang nagbabayad doon sa iba Doon sa iba na talagang ang nagpadala naman yung opisina, kayo magbayad. Kayo nagpadala, kayo magbayad. Pero may mga time na hindi nagpadala opisina, ako nagbabayad. Sa kanila kay Mocha. Tsaka yung sa kung sumama man ako, pera ko yun. Hindi kasi naalala nyo nun? Naalala nyo nun, bawal ang business class? Hindi ako sumasakay ng Sorry hindi sa kaya lang kasi maingay ako
Oh, promise, maraming factor eh. Actually, pagka pumasakay nga ako ng eroplano, sinasabihan ko na kaagad yung yung stewardess. Tabi na lang tayo. Ay, tabi. Mali. Sorry naman. Sinasabihan ko yung stewardess, wag mo akong itabi doon sa medyo matanda. Kasi nga, malakas akong humilik pag natulog ako. Mantakin mo kung nasa eroplano kayo, lakas mo humilik. Baka akala nila may zombie. Patakihin sa puso yung matanda. Kaya sabi ko, wag mo akong itabi kung maaari. Kung may space naman, lipat mo na lang ako doon sa malayo, sa ibang tao. Kasi, sasabihin ko talaga to nahiya ako sa mga, kasi malakas po akong humilik, sabi ko. Ginaganon ko na, okay sir. Tabi na lang tayo. Para tatabigin kita pag humilik ka, ganun. Gago! Hindi, joke na lang po yun. Pero, truth po yun, ayoko sumakay. Kaya ayoko sumakay ng economy. Kasi dikit-dikitan yun di ba? So ako na nagbabayad sa sarili ko. Kay Mocha din, syempre, babayaran ko din. Alam naman ako lang. Siyempre, babayaran ko din yung kanya. Yung mga ganun ba? Yun yung sinasabi dito, ni BP Sara Duterte. Ito'y personal kasi binayaran ko to. Akin to, galing sa bulsa ko. Maging yung hotel, maging yung eroplano, galing sa bulsa ko to. Although, what I'm doing there is my job. May function ako doon. Meron akong purpose. Hindi ako pumunta sa beach, hindi ako nagpunta doon para mamili sa Don Quixote. Halimbawa, yung gano'n, di ba? Mga Pilipino pumunta ng Japan para mamili sa Don Quixote. Hindi gano'n, di ba? Yes. Nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nagkakaroon tuloy yung speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa, Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko bobo kasi sila kaya hindi. Ay, grabe! Bobo! Ay. Bobo, pambirang buhay ito. Gago! Hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Good morning, I'd like to ask your comment na po, since President Bongbong Marcos his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions. Yeah. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama siya dun sa mga disease na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan destructive mga siya comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng Hindi yan trabaho ng... Eto, dito na naman, hindi na naman maintindihan ni Claire Castro. Hindi na naman niya maintindihan. Ano sinabi ni BP Sara Duterte dito? Sige nga, kung kayo ay nanonood ng taimtim habang kayo'y nagluluto o nagpapahele ng mga baby, ano ang sinabi ni BP Sara Duterte? Hindi trabaho ng presidente ang sirain ang mga ebidensya. Kasi based on the question, ano masasabi nyo na sisirain daw ang ebidensya, siguradong sisirain natin ang ebidensya. Sinabi niya, hindi trabaho ng presidente yan.
Tapos, eto si Claire Castro ngayon, may nilabas siyang picture na kung saan may picture ni Pangulong Duterte na dating nandun din. Nandun si Pangulong Duterte, hindi para sirain yun. Hindi niya siya naandoon para wasakin lang yun. Hindi yun ang kanyang purpose doon. Yun ay pagdidiin lamang sa war on drugs. Napaka-importante nun. Kasi magkaiba, halimbawa, kasi 'di ba maraming picture tayo makikita, merong si Marcos nagtutok-tok ng mga kung ano-anong pader, naging maroas na siya. It doesn't mean, okay? Hindi gagawin ni PRRD yun, no, hindi niya ginawa yon. Ang ginawa ni PRRD nun, maybe, I'm not sure. Oh. Siyempre, marami diyang picture. Tawag doon, parang ribbon cutting, or maybe presentation of the projects, pwedeng ganon. Pero hindi siya yung pupukpok siya doon. Walang ginawa si Pangulong Duterte ganon. So yun yung pinagkaiba. Kay Marcos kasi may paamoy-amoyin. Tunay ba yan? Tunay. Hindi, may ganun-ganun si Marcos eh. Di ba? Si Pangulong Duterte nandun lang siya. Tinitingnan lang, pinapakita niya na we are serious on war on drugs, kaya pag kayo, papatayin ko, ganun. Yun ang purpose nun. Magkaiba sila ng kadahilanan. Ito, ano ba? Okay ba yan? Sorry. Hindi pala okay. Hindi pala ganun. Kasi may picture, di ba, lumalabas na medyo ganun siya. Hindi ko alam kung tinitingnan niya o sinisinghot niya, ha? Hindi ako sure, ha? Hindi ko, nakakita lang ako ng picture eh. Ano kaya ginagawa niya dyan? Gumaganong-ganon pa siya. Ano kaya? Hindi kasi halimbawa, nandito halimbawa yung substance. Mga ganun. Hindi ko alam kung tinitingnan niya eh. Hindi ko talaga alam. Sorry ha. Medyo yung paliwanag dun sa picture, dun sa isang page, parang hindi ko masyadong alam eh. Hindi ko alam. Ano ba ginagawa mo dun, sir, Mr. President? Marcos. Ano ginagawa mo dun? Yun yung tinutukoy ni BP Sara Duterte. Magkaiba. Ito na naman si Claire Castro, kung ano-ano na naman ang intindi niya. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako? Of course not. Kasi in-impeach ka na nga, atin ka pa. Tapos magagalit pa sila. Kita mo na, ganito yan. Ganito. Ang toxic nila, no? Ang toxic ng kamera, sa totoo lang. Kasi gusto nyong paatinin yung tao pagkatas ninyong in-impeach. Remember, ang word na ginagamit talaga dyan sa ating batas, ibig sabihin, this is a legal term. In-impeach na siya ng kamera. Impeach na siya. With ED na yan. Kahit itanong nyo pa sa kahit sinong constitutional expert, lawyer, kasi may mga, minsan may mga magagalit pa sa akin. Ay naku, hindi pa siya impeach, hindi siya ganito, ano pa lang siya, kaya nga may impeachment trial. Kaya nga sinasabing paulit-ulit medyo may problema dun sa term. Lagi nang pinapaliwanag yan, na may problema talaga kasi ang tawag ng Kamara, impeach na. Pero haharap pa sa impeachment trial. Diba? Yun yung medyo nagkaroon ng confusion. Pero ang tawag talaga, impeach na po siya sa Kamara. Linawin natin ha. Tapos gusto nyong paatinin. Ang gago nyo naman. Hindi kasi nakikita ko yung mga komento nung iba sinasabi, tingnan nyo na, bakit ganyan ng BP Sara nyo? Walang ayaw makipag-coordinate, bla bla bla. Bumubula yung mga bibig. Brad, ikaw pinalayas ka na. Hindi, halimbawa na lang to ha. Halimbawa na lang, naghiwalay na kayo ng jowa mo. Yung ex mo. Naghiwalay na kayo.
O, ex na tayo. Wala nang huling hirit. Mga ganon. Ex na tayo. Move on na tayo sa buhay natin. Tapos nung ikakasal, inimbitahan ka pa. Nung ikakasal na yung jowa mong hiniwalayan ka at nakipag iniputang ka, I mean, yung niloko ka, alam mo yun, iniputang ka sa ulo. Yung niloko ka, pinagpalit ka sa Grab driver. Hindi. Wala namang masama doon, ha? Wala masama. Kaya lang kasi napansin mo, ay, hinatid siya. Nahuli mo, halimbawa, hinatid siya. Tapos kinabukasan, same Grab driver. Pangatlong araw, same Grab driver pa rin. Hindi kasi, alam mo, sasabihin sa'yo ngayon nung girlfriend mo, hindi kasi, naging regular driver ko na siya kasi para hindi na mahirap mag-book. Tapos eventually, kinasal na sila ng Grab driver. Inimbitahan ka pa kahit iniputang ka na sa ulo. Tinrider ka na, inimbitahan ka. Sa tingin nyo, a-attend siya? Dapat ka bang umattend kung inimbitahan ka pa ng ganon, iniputang ka na sa ulo? Ganon ang ginawa kay BP Sara Duterte. Ginago na siya. Di ba? Mantakin mo tinalunan from first, second to third to fourth impeachment. Hindi na dumaan sa kanilang Committee on Justice. Wala na talaga. Dinere-derecho. Niratrat na. Tapos sasabihin nyo, imbitahan pa sa kamera para umattend. Are you kidding me? Di ba? Napakalabo naman yun. Last question. Bakit ako aaten ng Sabi ni Congresswoman-elect Lilet de Lima, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly din sa, yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw din ng game lang para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo doon? part ng game plan nila ng ombudsman kasi since si ombudsman ay appointee ni former president. Tingnan mo, yung tanong dito, ano daw ba game plan nyo? Bakit hinihingi ng ombudsman yung sagot sa inyo regarding sa demanda ng Kamara? Nung una pang dinig ko pa lang, gusto ko ng hindi naman sa gusto ko nang awayin yung media. Para, sandali, sino ba nagdemanda? Di ba Kamara? O yung ibang tao, kung sino man yung nagdemanda, bakit sa akin yung i-blame kung umaksyon yung ombudsman? Umaksyon kasi ombudsman agad-agad daw eh. Tapos parang ibinibintang kay BP Sara Duterte na may game plan siya. Paano siya magkakaroon ng game plan? Eh sino ba nagdemanda? Di ba kayo? I mean yung kalaban? You understand what I mean? Yung kalaban na nagdemanda, tas siya yung isisisi. Anak ng tutsang kalabaw yan, no? Duterte. Okay. Kasi kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ganyan na lang po muna tayo. I-discuss natin yung mga iba pa sa susunod kasi medyo mahaba-haba na itong video. Yung iba pa naman dyan, di pinapanood hanggang dulo. Ewan ko ba bakit gusto nyo simula lang. Panoorin nyo hanggang dulo kasi usually sa dulo tayo nagbibigay ng mga komentaryo natin at saka yung mga pasabog natin. Tapos hindi pa kayo nagpapalo. Mag-subscribe din tayo mga kababayan para masaya. Hindi kasi importante. Alam mo, sabi nga ni Boss Dada, ang ganda nung sinabi ni Boss Dada hindi sa gusto natin ng views. Kaya natin gusto para mas kumalat. Para kumalat po mga kababayan yung balita. Kasi alam mo, sabi nga nila, ang swerte nga natin may social media. Imaginein mo nung panahon ni Marcos Sr. Parang ganito rin ang ginagawa nila noon.
Pero ang pinagkaiba, kontrolado nila yung media. 'Di ba? Ilan lang yung pumalag na media. Kontrolado nila ang entire media. Ngayon, iba na. 'Di ba? May social media na. So kahit kontrolado nila yung media, kahit kanila pa lahat ng media, kahit kanila pa lahat ang mga propagandista, ang importante may social media. Kasi kahit mabayaran nila yung ibang vlogger, walang problema. Bakit? Kasi kayo, vlogger din eh. Pwede rin naman kayo mag-vlog ng sarili ninyo. Pwede rin kayo magbigay ng inyong opinion. So malaya talaga. Kaya napaka-importante ng social media. Napakalaya. Hindi ito one-sided. Halimbawa, ako'y nagsalita, meron akong sinabi. Pwede naman kayong i-share nyo ito, tapos sabihin nyo, mali si Banat Bay kasi ganito, ganyan. Ito sa tingin ko ang tamang gana. Di ba? Kalayaan nyo yan. Kalayaan nyo yan. Kaya nga mga kababayan, napakaganda na i-share po natin to para kumalat ang katotohanan. Kung ano yung talaga. Kasi wala tayong maasahan sa media. Feeling ko talaga na bayaran na po yung mga media. Na media noche na tayo. Oh. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino, Banateros.